Mga kaibigan, sa video na ito ay bibigay lang ako sa inyo ng tips habang ginagawa natin ang paghihigpit ng ating kadena. As you can see, nakikita nyo naman yung ating motor, napakarumiho niyan. Galing sa madugong trail itong motor na ito. At kung gusto nyo na makita kung saan yung trail na napuntahan natin, ay pwede nyo akong bisitahin sa kabilang channel natin sa Eli Motor. So ang gagawin pa lang natin ngayon ay hindi ko pa siya talaga nilinisan actually, dahil ito, isa sa na-encounter kong problema nito ay natatanggalan ako ng kadena during na nagtitrail tayo. Anong dahilan? Dahil sa sobrang luwang ng kadena. At isa yon na naging dahilan kung bakit mas mabilis masira, mapudpod ang inyong sprocket dito sa likod maging hanggang sa harap. So ano nga bang dapat natin gawin? Dapat ho niyan nasa tamang tensyon. So paano ang pagtest ng tensyon niyan? 1.5 inch or inches yung play niyan dapat. So yan naman ay estimated ko na, pero dyan sa kalagayan niyan yan ay napakaluwang na ho niyan. Siguro ang play niyan umaabot na ho ng 3 to 3.5 inches yung kanyang play. So napakaluwang niyan, kaya pagka nawala, na diskaril yung kadena, automatic yan sasampa na ho yan doon sa kabila para yan ho ay matanggal. Actually natatanggalan ako nung nagbiyahe tayo, pero ang goal ko lang naman noon talaga ay maiuwi ito. Kung nakikita nyo, sobrang laspag na rin yung aking sprocket. Mas lalong mag long last yung inyong kadena, yung drive sprocket niyo at saka itong sa rear na sprocket. Maglo-long last yung buhay niyan kapag yan ho ay nasa tamang tension lagi at laging lubricated. Actually, ito naman ay nasa tamang tension bago tayo umalis at lubricated din ito. Pero dahil sa sobrang hirap at layo nung dinaanan ay talagang lumuwang na siya at puro basa, kasi puro tubig talaga yan maghapon, magdamag na nagbiyahe na puro inulan. Kaya isa yun na nagpalaspag dyan. So ang gagawin lang natin ngayon, ibabalik natin siya sa tamang tensyon para kahit papano ay magamit natin maayos at hindi siya madidiskaril, hindi matatanggal yung kadena habang nasa biyahe tayo. Dahil delikado ho yun, lalo pag high speed, napakabilis ng takbo yun, tapos bigla tanggalan ng kadena, ay delikado ho yun sa atin na mga nagmumotor o nagmamaneho. Hindi lang tayo ang pwedeng maapektuhan, pwedeng makadamay tayo kapag yan ho ay nadiskaril habang tayo ay nasa takbo, sa mabilis man o mabagal na takbo, at lalo't marami tayong kasabay sa daan. Siyempre, ang pinaka basic na tools na ating gagamitin dyan mga kaibigan ay itong 17 na close para dun sa kabila. Then gagamit din tayo ng 14 para dito pangontra. And syempre yung G's na open para dito sa adjust natin ng kadena. Ito ay napaka basic, madaling-madali lang to, pero meron pa rin mga kaibigan natin dyan na hindi pa rin alam yung mga basic na yan, which is napakahalaga mga kaibigan. Kung may motor ka, kailangan mong malaman itong mga basic na ito. Luluwagan natin yung tornilyo ng ating axle doon sa kabila. Kukontrahin din natin ng 14 dito sa bandang kaliwa naman kapag ikaw ay nakaharap sa motor. Dahil naluwagan naman na natin yung tornilyo sa kabila ng ating axle, ay pwede na tayong mag-adjust diretso na dito sa adjuster ng ating kadena. So ang gagawin nyo dito, magbibilang lang kayo. 1, 2, 3. So parang ganun yan, no? At medyo maluwang pa rin. 4, 5. Okay. Tandaan nyo, nakalima kayo dito. So ibig sabihin, 5 rin doon. Kumbaga, papantayin nyo yan mga kaibigan. 5 dito, 5 rin sa kabilang adjuster. Para ma-maintain pa rin yung tamang alignment ng gulong. So mag-a-adjust rin tayo dito ng 5. 1, 2, 3,
4, 5, parang ganun. Ayan, after natin na makapag-adjust ng 5, yan na yung tension nya. Yung palatandaan ko lang yan mga kaibigan, kasi 1 inch, so 1.25 inch, parang dito yung play nya, dapat ganyan. Ganyan, no? Ganyan. Yan, ganyan lang yung simple na palatandaan kung by the book. Pero dahil alam ko naman yung talagang tension yan, kumbaga yung pakiramdaman ko lang, nasanay na rin ako, ay yan lang yung tama. Hindi masyadong maluwang, hindi rin masyadong mahigpit, kasi pag mahigpit din naman nagtutunugan yan at mas lalong mabilis masira yung sprocket natin. Pero actually it is subject for replacement na, so hinigpitan ko lang siya para magamit ko lang ng saglit at makabili tayo ng panibagong set ng harap at saka likod na ating sprocket kasama ang kadena, para mas goods, mas smooth yung takbo, mas safety tayo sa paggamit ng ating mga motorsiklo. Dahil ganun lang naman talaga kasimple yan, ay atin na huyang hihigpitan. Kontrahin lang natin ulit dito 14, saka natin gamitan ng 14 na close sa kabila para mahigpitan. At syempre, bago natin lubos ang higpitan mga kaibigan, ay silipin mo rin kung naka-align ba talaga itong gulong mo, kasi baka kasi naman hindi pantay talaga yung pagkahigpit mo sa adjuster dito sa left side maging doon sa right side. So sisilipin mo yan. Ngayon, final natin na gagawin bago natin tuluyang higpitan ay engage natin yung brake doon sa likod para mas maganda yung lapat ng preno bago mo siya tuluyang higpitan. So anong technique ko dyan? Ganito lang siya. Gagamit ako ng screwdriver, yung hawakan ng screwdriver, para isusuksok ko doon sa kanyang preno at i-engage natin yung preno nya. Then lubusan nating higpitan itong nasa likod. Sabay nating higpitan itong adjuster ng konti para lang magkaroon ng tension. Yan, tension para hindi malaglag ito during vibration, dahil walang tension kapag hindi mo hinigpitan ng konti. Ganun din naman dito sa kabila. Yan o. Ayan. Para lang may tension talaga siya. Then finally, saka natin tanggalin itong nilagay natin na pang engage ng preno. Then ikutin natin. Yan. Okay na siya. Regarding naman sa paglalagay ng langis mga kaibigan, mas gugustuhin ko pa na punong-puno sa langis yung aking kadena kapag di kadena yung motor natin, kaysa doon sa tuyong-tuyo naman at madaling masira yung inyong sprocket at saka kadena. Mas maganda kasi pag lubricated yan, maliban sa hindi hirap yung inyong sprocket at kadena, yan ay smooth manakbo. Lalo itong motor na ito ay babad ito lagi sa tubig, river crossing, maging sa mga trail. Kaya ito ay kailangan mas maigi pa na binabasa ko lagi ng langis yan. Kasi kapag isang trail ride ko lang, pagbalik ko yung tuyo na yan eh. Ganun ka tinti mananggal ng langis. Much better pag gumamit ka ng gear oil, which is recommended ko yun. Kaya lang sa ngayon used oil lang meron ako, kaya ito lang muna ang ginamit ko. So nakita nyo, kahit na laspag na itong ating kadena, maging ang sprocket natin harap at likod, yan ay smooth pa rin, natanggal yung ingay niya kasi nga lubricated siya ng langis. Pero noted, ito ay subject for replacement na.